Ngayong gabi, pagpapatuloy po natin yung atin pong paksa nung nakaraan. As a review, nung nakaraan, tinalakay natin yung commandment ng Panginoon, yung kahalagahan ng command na you shall love your neighbor as yourself. So yung impact nito ay napakalaki mga kapatid, kung maiintindihan natin. Ngayon, balikan tanaw lang po natin yung mga verses na pinag-usapan po. Ito po ay hango doon sa may Matthew chapter 22 na Luke chapter 10, I mean. So, tama, Matthew chapter 22. So one of them, a lawyer, asked him a question testing him, "Teacher, which is the great commandment in the law?" And he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. And this is the great and the foremost commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself." On these two commandments depend the whole law and the prophets. So ngayon mga kapatid, bakit kaya yung mga commandment, yung lahat ng mga commandment ng Panginoon ay summarize siya sa dalawang statement na ito na ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. And finally, nakapsulize siya ni Apostle Paul into one statement, love. Bakit po? Bakit po ganun ang direction ng mga commandments ng Panginoon sa atin? Kaya nga doon nga tayo babalik sa tanong natin noong nakaraang linggo na what is life all about? Bakit pa tayo nilikha ng Panginoon? Para saan ba? Bakit pa tayo binigyan ng buhay? So napag-usapan natin doon nung last time na life is all about relationships. Nung ginawa ng Diyos ang tao, ang buhay ng tao ay umiikot sa apat na aspeto ng relationships. Na unang-una, yung relationship natin sa Diyos. Pangalawa, yung relationship natin sa ating mga sarili. At yung relasyon natin sa ating kapwa-tao. And then, finally, sa lahat ng buong creation. Okay, so life is all about relationships. Kaya nga kung titignan mo, kung susuriin mo ng maigi, kung pag-aaralan nyo lahat ng commandment, lahat ng ito ay tumutukoy doon po sa relationship. Lahat ng commandment, it's all about relationship. May saayos ang relationship ng tao. Kasi buhat ng ang tao ay nagkasala, nung siya ay bumagsak sa kasalanan, lahat ng relationships na ito ay na-fracture ng kasalanan. It was heavily damaged by sin. Tatandaan po natin ano ang totoong nature ng sin. Ang kasalanan is not only bakit siya naging lawlessness, kasi it destroys relationship. Mag-mention kayo ng kahit anong uri ng kasalanan. It's about destruction ng relationship. At kung titignan nyo, lahat ng commandment ng Panginoon is all about restoration of that relationship. Okay? So, kaya nga buhat nung ang tao ay nagkasala, nag-multiply at nag-spread ang kasalanan sa buong tao, doon nag-start yung misery ng tao, yung kanyang pain, yung kanyang sufferings, yung disaster, calamity, chaos na dinulot ng kasalanan sa sanlibutan ito. Okay? So lahat ng sphere ng ating relationship sa Diyos, sa ating sarili, sa kapwa, at ganoon din sa buong kalikasan, ay talagang naapektuhan talaga ng kasalanan ng tao. Kaya naman, mga kapatid, nung nirestore ng Diyos tayo, nung tinawag niya ulit tayo, ang ibig sabihin talaga ng redemption o yung tinatawag nating salvation, kasi minsan nalimit lang tayo na masave ka lang, masave ka lang from the wrath of God o masave ka lang sa impyerno. So ganun lang ka-short-sighted yung ating nakikita. Pero kung titignan nyo na maigi, ang purpose ng redemption ay para ma-establish muli ang tao doon sa unang-unang purpose niya sa pagkakalika ng tao, yung ma-restore yung lahat ng relationship that was broken by sin. And
For this very reason, kaya ibinigay ng Diyos ang mga commandments. Ang goal ng commandments, lahat ng commandments ng Panginoon, kahit na yung Ten Commandments, no? Ang pinaka-main goal niya ay restoration and preservation and enhancement ng lahat ng relationships na sinira ng kasalanan. So in other words, mga kapatid, life is all about relationships. Okay? So napakahalaga po nun. Kaya nga, no, kung titignan po natin yung Ten Commandments, no, na-summarize siya into 2, yung relationship natin sa Diyos, yung Commandments 1 to 4, and then yung remaining commandments from 5 to 10, it's about our relationship sa ating kapwa-tao. It's all about relationships. It's all about love. When you talk about love, you are talking about relationship. Okay? So, kaya nga, napaka-importante po ng commandment ng Panginoon sa buhay natin. So, kung ang lahat ng tao ay mare-regenerate ang puso, ang matatapos yung problema ng sanlibutan. Kasi lahat tayo, ang magiging goal na natin, you shall love your neighbor as yourself. Okay? So, mawawala na yung mga krimen, mawawala na yung mga disobedience, mawawala na yung pagtatangka ng masama sa kanyang kapwa, kasi ang goal na ng commandments ng Panginoon sa puso ng lahat ng mga hinirang niya ay ibigin mo yung kapwa o yung ma-restore ang lahat ng relationships na ito. Kaya nga dito po sa 2 commandment na ito ng Panginoon na you shall love the Lord your God and you shall love your neighbor as yourself ay foundation ng lahat ng social relationships. At ito lang ang tanging pag-asa ng isang bansa, ng isang society. So nakita po natin, no, pinag-aralan natin nung last time na ang lahat ng nations nais nilang magkaroon ng magandang kinabukasan ng kailang mga bansa. Gusto nilang maging maayos, walang digmaan, walang krimen, kaso hindi yun mangyayari sa mga policies lang na ginagawa ng government. Ang makapagsosolve sa problema ng sangkatauhan, walang iba kundi ang Diyos din. Kaya niya nga ibinigay ang commandment na ito. Ito yung magdadala ng healing sa lahat ng broken relationships. Nakita niyo yung mga tao, napaka-hostile. Wala na siyang ginawa kundi paano makakalamang sa kapwa, tapos puro sarili niyang iniisip niya. So lahat kasi bunga iyan ng broken relationship. Kaya ang pinaka-solution sa lahat ng bansa ay yung commandment ng Panginoon ay muling maipairal sa lahat ng mga mamamayan ng isang bansa. Itong commandment na to ay napaka-vital nito. Okay? It brings healing. Kaya lang ang nakakalungkot, una, walang bansa na nag-exist ngayon na ang batas nila ay ang commandments ng Panginoon. Okay? Walang bansang ganyan. Kaya nga nakakalungkot, ang lahat ng bansa, puro digmaan, puro, yung mga papaano nila makokonquer ang isang bansa, magiging annex ng kanilang bansa. Grabe, nakita niyo yung ginagawa ng China sa atin, sa ating mga islands. So, ganun, yung kasakiman. Lahat ng iyon kasi wala yung commandments ng Diyos. Pero sa restoration ng lahat ng bagay, mga kapatid, kaya tayo hinirang ng Panginoon for the purpose of restoration ng lahat ng relationships. At ito ay mangyayari lang sa pamamagitan ng ibinigay niyang kautusan sa atin, plus yung Holy Spirit na ipinagkaloob niya sa atin, na tutulungan tayong makalakad sa kanyang commandment. At yung trabaho ng Holy Spirit ay regeneration. Itatransform yung mga puso natin, upang tayo ay maging mai-align yung ating kalooban sa Panginoon. So, kung wala yung work ng Panginoong Yesus, kung wala yung work ng Holy Spirit, it is very impossible na ibigin ng kapwa yung kanyang kapwa. So, ang Diyos din ang tumulong sa atin kasi sinasabi po ng Scriptures, ang Panginoon lang ang may kapangyarihang mag-circumcise ng ating puso
para maibig mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at maibig mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Only God can do that. Tayo, hindi natin kaya yan. Failure tayo from the very beginning. So yung regeneration, yung pagdating ng Holy Spirit sa atin ay napaka-significant na hakbang upang mangyari yung plano ng Diyos na restoration. Yung pagdating ng Panginoong Hesus, yung pagdating ng Holy Spirit sa atin ay ni-revive muli ng Panginoon. Ang intention ng Panginoon ay i-revive yung kanyang commandment sa atin. Kaya nga sinabi niya doon sa may Matthew chapter 5, ang sino mang hindi magturo nito ng kanyang commandments sa kanyang nasasakupan ay ituturing na list sa kanyang kaharian. Subalit ang magturo nito sa kanyang nasasakupan ay ituturing na greatest kasi iyon yung kalooban ng Panginoon. That is faith all about. It's all about restoration of relationships. Hindi lang yung marami tayong alam, matagal ka na sa Panginoon o giver ka, whatsoever. Hindi yun ang measurement. Ang measurement ng buhay ay kung ano talaga ang pake ng Diyos, bakit na tayo nilikha. Life is all about relationships. Kaya nga, ang summary ng lahat ng mga commandments ng Panginoon is love. It aims to the restoration ng lahat ng broken relationships. Kaya nga, tatandaan po natin mga kapatid, uulitin ko po, lahat ng kasalanan ay violation ng commandments ng Panginoon. Ang lahat ng kasalanan, ang aim niyan ay ma-break ang mga relationship. Pagpatay, pakikiapid, pagnanakaw, etc., etc. Lahat ng iyan ay destruction ng relationships. Ang commandments ng Panginoon, baliktad, restore, i-unite ang lahat ng broken relationships. Okay. So, itong batas ngayon ng Panginoon, ang mag-govern sa atin. Kaya mga kapatid, kung inaakala ninyo ang Christianity ay parang isang religion lang na parang asosasyon lang, parang korporasyon lang, or parang organization lang ng tao, nagkakamali kayo. Kasi ang totoong relihiyon ng Panginoon ay ang pinaka-core niya ay yung commandment ng Diyos. You cannot remove yung commandment ng Diyos sa buhay ng mga taong hinirang niya. Kasi iyon lang, yung commandment niya lang ang tanging pag-asa para ma-unite muli ang ating pagkatao at yung ating kaugnayan sa kapwa-tao. Importante ang commandments ng Panginoon kasi ang aim nito ay restoration ng lahat ng broken relationships. Okay? Tignan ninyo paano dinefine ng Bible ang love. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, napakarami ng definition ng love. Di ba? May kanta pa nga love is so many splendid things, di ba? Ang daming, siguro mula pa ng mga bata tayo, ang tao, they keep on defining love. Pero tatandaan ninyo, lahat ng love na yon is only secular. Ang end ng lahat ng love na yon ay death. Kasi ang love ay nagmula sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At siya mismo ang nag-define ng kung ano ang love. Okay? Tayo kasi, ang definition natin ng love ay based on our emotions, based on ourselves, kung ano yung inaakala mong tama. So, yun yung problema natin. Binibase natin yung love according to human experiences and emotions. Pero hindi ganon, kasi ang ating being ay tainted by sin. Ang ating being, talagang bumagsak ito sa kasalanan. Na-distort lahat ng ating moral values, lahat ng ating yung kung ano yung inaakala nating mabuti na mantsahan lahat yun, na fracture lahat yun ng kasalanan. So ngayon, ang tanging pwedeng maggabay lang o mag-define ng what is love ay si God mismo. At dinefine ng Bible yan, sa may 1 John chapter 5 verse 2-3. By this we know that we love the children of God. So ito yung standard, ito yung basis, tinuturuan tayo ng Panginoon.
When we love God and observe His commandments. So that is how we love. Yung paano ko masasabi na mahal ko kayo mga kapatid? Ano, dahil lang sa emotion ko? Dahil lang sa isip ko? Hindi po yun ang basis. Ang basis ay yung sa tulong ng banal na espiritu ay tuturuan tayong umibig sa Diyos at i-observe yung commandment ng Diyos. For this is the love of God, that we keep His commandments. This is how the Bible defines love. If ang goal, kasi ang goal ng commandments is ma-restore ang lahat ng broken relationships. Kaya nga, ito ang totoong pag-ibig. This is the true love of God. Kung talagang mahal mo ang Diyos, you have to keep His commandments. Kasi yung commandments ng Panginoon, i-guide ka sa totoong meaning ng love. Any other definition of love is only a counterfeit love, false love, and secular love. Amen? So ito po yung kasi kasama dyan yung kapwa mo sa pag-ibig na yan. You shall love your neighbor as yourself. Asawa mo, kapwa mo yan. Anak mo, kapwa mo yan. Tatay mo, kapwa mo yan. Lahat ng tao sa paligid mo ay kapwa mo yan. So ang aim ng commandment ay restoration ng lahat ng broken relationships. Ang mag-guide sa atin sa tamang pag-ibig ay ang commandment ng Diyos. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Amen? Dinugtungan pa ito sa may Galatians chapter 5 verse 14, for the whole law is fulfilled in one word, in the statement, you shall love your neighbor as yourself. Okay? So ang mundo, ulitin ko po, ay merong definition ng pag-ibig na entirely different sa definition ng Biblia. So kaya tayo tinubos ng Panginoon ay para balikan natin muli kung papaano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, papaano niya dinefine ang lahat ng bagay. Hindi na tayo ang magre-redefine ng kung ano yung dinefine ng Diyos. Babalik tayo sa definition ng Diyos. And this is God's definition of what love is. Okay? Ang biblical na pag-ibig ay Godward. Okay? Hindi earthbound. So lahat ng pag-ibig outside sa commandment ng Panginoon is earthbound. Ang ibig sabihin nun, it will end. It will not endure forever. Kasi yun ay secular na pag-ibig. Ngayon, tatandaan po natin kung titignan niyo po ito yung verse na ito. Kitang-kita ninyo dito may verse na ito na yung command ng Diyos ang magdadirect sa atin kasi distorted yung ating being. Dinadaya tayo ng ating puso, ng ating pag-iisip. Tignan niyo po yung verse na ito, ang ganda-ganda. Sabi po sa Matthew chapter 5 verses 43 to 48, you have heard that it was said, you shall love your neighbor as yourself and hate your enemy. O hindi ba, ganyan ang kalakaran ng tao? Pag may gumawa sa'yo ng masama, o kaya pag meron kang dinagustuhan, ayaw mo na sa kanya. Pero hindi ganyan ang sinasabi ng Panginoon. But I say to you, sabi ng Panginoong Hesus, love your enemies, kahit na kinamupuotan mo siya, kahit na hindi siya kaibig-ibig sa'yo, kahit na meron siyang ginawang masama sa'yo, and pray for those who persecute you. Grabe, So nakita nyo yung different direction. Ikaw, sa puso mo, may galit ka sa tao na yon, ayaw mo. Pero yung commandment ng Diyos, inuutusan ka. So nakikita natin dito, ang mag-govern sa atin is not ourselves, not even our hearts, not even our emotions. Kasi ang ating emotion, yung ating isip ay tainted by sin. So therefore, hindi siya po pwede maging guide. Only the commandments of God ang po pwedeng mag-guide sa atin, yung mag-drive sa atin, na iibigin mo kahit yung taong kinapuputan mo, kahit yung mga taong hindi kaibig-ibig. Amen?
Yan yung commandment ng Panginoon. Ipapalabasin niya talaga sa being natin yung totoong pag-ibig. Ang daming niya actually, ang daming mga commandments ng Panginoon na wonderful, na talagang may express lang talaga only through the commandments of God, may express lang yung totoong pag-ibig. Okay? Verse 45, so that you may be sons of your Father who is in heaven. Wow! Amen? Mangyayari lang ito if you fully understand the purpose of God and through the help of the Holy Spirit na nag-illumin sa ating mga puso't isipan. Kasi ang puso't isipan natin darkened yan eh. Amen? Hindi porke born again ka na, totally nakakita na ang mata mo. Marami pa rin sa atin mga kapatid na mga born again magpahanggang ngayon ay meron pa ring mga meron pa ring mga unsurrendered na part ng buhay niya sa Panginoon. Pero once na tayo matutunan nating isurrender sa Panginoon yung ating buong pagkatao, every sphere of life, then doon lang talaga ang Holy Spirit talagang yung kalayaan, yung pagkamulat, yung illumination, talagang makikita mo yung kagandahan, yung beauty ng kanyang kaligtasan o redemption para sa atin. So that you may be sons of your Father who is in heaven. Pag ginawa mo ito, kapatid, sa tulong ng banal na Espiritu. Okay? For He causes the sun to rise on evil and the good. Amen. Kasi ang Diyos, sabi nga sa scriptures ang Diyos nais niyang maligtas lahat ng tao. Even yung taong kinapupuotan mo o yung taong gumawa sa'yo ng masama. Nais ng Diyos na maligtas yun. Pero si God ang nagsiset ng terms ng kaligtasan, hindi ang tao. For He causes the sun to rise on evil and on the good, and sends rain to the righteous and the unrighteous. At ito, napakaganda nito, verse 46. If you love only those who love you, what reward do you have? Diba? Ganyan talaga exactly tayo eh. Ang minamahal mo lang talaga yung mga nagmamahal din sa'yo. Sabi ng Panginoon, tinuturuan tayo ng commandments ng Panginoon na kumawala ka doon. Yan yung kalakaran ngayon, ganyan-ganyan ang mga tao. Confined lang sila sa, kung ginawan ka na mabuti, gawan mo rin na mabuti. Kapag yung minahal ka, mahalin mo lang. So doon lang tayo. Pero yung itinuturo ng commandments ng Diyos ay totoong pag-ibig. It goes beyond sa iyong sarili. So therefore, love is more than ourselves. It is more than our feelings. It is more than our emotions. Yan ang love na galing sa Panginoon. It goes beyond you. Amen? Yan ang pag-ibig ng Panginoon. Not even the tax collector do the same. If you greet only your brothers, what more are you doing than others? Di ba ganyan naman talaga ang tao eh. Babatiin niya lang yung sa tingin niya na gusto niya. So siya yung standard, yung sarili niya, kaso distorted tayo ng sin. Kaya nga, inaano tayo ng Panginoon, dinadirect tayo ng kanyang commandments para makapag-isip ka ng tama at magawa mo kung ano yung kalugod-lugod sa Panginoon. Do not even the Gentiles do the same. Therefore, sabi ng Panginoong Yesus, you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Amen? So iyan, mangyayari lang ito kapatid, uulitin ko, saganang atin hindi natin kaya yan. Kaya nga tayo na-regenerate. So yung regeneration, yung work ng Holy Spirit within us, ito ang direction. Dito tayo dadalhin. Okay? Tutulungan tayo sa ating kahinaan na magawa natin even yung impossible na iniisip mo. Amen? Yan, ang Holy Spirit is not against the commandments. Actually, iyan ang goal ng Holy Spirit. I-conform ka doon sa commandments ng Panginoon. Kasi tayo, talagang distorted yung ating being ng sin. Okay? Kaya nga mga kapatid, ang standard sa pag-express ng pag-ibig ng Panginoon ay ang commandments ng Diyos, not our hearts. Kasi ang puso ng tao ay slave by sin.
tayo lang kapatid na tayong mga redeemed ng Panginoon ang pinagkalooban ng bagong puso at bagong espiritu. Hinugasan niya lahat ng ating mga karumihan at sinasabi sa Ezekiel 36 na binigay sa atin ng Holy Spirit upang to cause us to walk in the commandments of God. Kasi ang puso ng tao, di ba may kasabihan nga tayo na follow your heart. Ay kapatid, hindi po ganun sinasabi ng Bible. Baliktad. Sa may Bible, do not, sabing ganon, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Yan ang sinasabi ng Bible. Yung emotion mo, yung feeling mo, o yung tinatawag mong love, o yung isip mo, cannot be your guide for love. Kasi tainted ng sin yan. Tignan nyo ang patotoo ng Biblia patungkol sa puso ng tao. Ito, ang puso ng tao, paano magiging guide natin ito? The heart is deceitful above all things. Grabe yan. Dadayain ka talaga ng puso mo. Amen? At alam natin, nangyayari yan. At marami ng patotoo patungkol dyan. Madaya ang puso, ididisib ka niyan. So, paano magiging guide yung deceived na puso? Okay? And desperately sick. Who can understand it? Ang Diyos lang nakakita ng totoong kalagayan ng puso ng tao. Kasi ang tao pa pwede siyang mag-disguise na siya ay righteous, na siya ay godly, na siya ay holy, na siya ay giver. Kayang-kayang mag-disguise ng sinful man Pero ang sabi ng Biblia, ang puso niya is desperately sick. Sa Tagalog, wala nang lunas ang kanyang sakit. O yan, ang patotoo ng Bible. Patungkol sa At sino nakakita nun? Only God. Sabi rito, I, the Lord, search the heart and test the mind, and give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Kaya nga, mahabang topic po ito. Pag hinimay-himay natin tong Jeremiah 17 verse 9 to 10. Another verse ay yung sa Genesis chapter 5. Tignan ninyo ang remarks ng Panginoon patungkol sa puso ng tao. Then the Lord saw the wickedness of man was great in earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Grabe nga, meron pa nga ako yung passage, nakalimutan ko lang i-post, maaari siguro sa sunod natin mga Bible study. Ang puso ng tao mula nung childhood siya ay punong-puno ng insanity. Yan ang puso ng tao, as far as Bible is concerned. So, therefore, how can you rely on your own self? On your own intellect? Hindi nyo napapansin, pag ikaw galit ka sa tao, distorted na lahat ang isip mo Pati kunyari, may plano ka sanang gawan siya ng mabuti, kaya lang nung meron siyang nag-misbehave siya, ayaw mo nang gawin yun sa kanya. Distorted ng sin ng ating being, kaya nga it cannot be our guide. Ang commandment ng Panginoon, ang perfect expression ng love. Amen? Uulitin ko, love is more than your feelings. Love is more than your emotions. Love is more than what you think good according to your own eyes. Love is more than yourself. It's all about the commandments of the Lord. Yan ang mag-govern sa atin. Yan ang mag-guide sa atin. Yan ang magdadrive sa atin para maging busilak yung pag-ibig natin. Kasi yung pag-ibig na yan na tinuturo ng Biblia na produced by the Holy Spirit ay talagang iyan na yung nire-reflect ng Holy Spirit sa ating katauhan, yung image of God o yung character of God. Okay. So, purihin ang Panginoon. Ngayon, tignan ninyo kung gaano ka-deceive yung puso natin. Tignan sa may Bible ang daming mga ibinigay ang Diyos para makita mo na kung gaano ka-deceive ang puso ng tao. Kung wala yung commandments ng Diyos na mag-guide sa kanya, talagang he is totally lost. Sabi nga rito, wag mo nga kalain na if anyone thinks himself to be religious, di ba, ganyan, maraming tao, Hindi lamang yung mga Roman Catholic, pati sa mga born again, ang daming ganyan Ang feeling niya, religious siya. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, kung inaakala mong religious ka, maganda yan. Kaya lang, kung hindi mo kaya magpigil ng iyong dila,
ay dinadaya mo lang ang iyong sarili. Di ba? You deceive your own heart. And this man's religion is worthless. So nakita po natin, no? Kasi yung tongue kasi, it destroys relationship eh. Grabe ang dila natin. Impyerno, sabi nga ni James, galing sa impyerno ang apoy ng dila. So, ang commandment ng Panginoon, tuturuan na ma-refrain yung tongue natin. Matututunan nating magsalita seasoned with salt, di ba? Matututunan nating magsalita ng kung ano yung what is proper sa ating kapwa. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Ayusin niya yung ating distorted na being. Di ba? Yung ating minsan may mga salita tayong mapanakit sa ating kapwa. Akala mo minsan ikaw na yung makapangyarihan, ikaw na yung boss ng taong ito, kaya kung ganun ka magsalita no? Pero hindi ganyan sa restoration. Kung talagang ikaw ay guided ng law of God, iingatan mo ang bibig mo. Kasi ang bibig mo, it destroys relationship. Yung sinasabi mong masama laban sa iyong kapwa is against the commandment of God. Kaya ako, I don't believe na sabihin mo na ikaw ay law-abiding ka sa commandment ng Panginoon, and then yung bibig mo, kung magsalita, walang habas, walang taming. Sabi ng Bible, there is true religion, pure and undefiled, in the sight of our God and Father. Ano yon? Ini-express ng tama. Kasi iyan ang tinuturo ng commandment eh. I-visit mo ang orphans, ang mga widow sa kanyang panahon ng kanyang calamity, 'di ba? Isipin mo sila and keep oneself unstained by the world. So, nakita nyo, no, yung commandment ng Panginoon ay bibigyan niya ng tingkad o meaning yung totoong religion. Yung totoong faith, palalabasin yan ng commandment ng Panginoon. Kaya ganyan kahalaga ang commandment ng Panginoon. You cannot escape the commandment of God. You cannot remove it. Kaya nga nakakalungkot yung ibang mga Kristiyano, yung mga churches sa tinuturo na wala na ang commandment ngayon, tapos na ang law. Nagkakamali sila, they don't understand yung kaya pinagsasabi. So kung wala na ang law ng Panginoon about love, paano na tayo marerestore? Ano ang magagabay sa iyo ng love, yung sarili mo? Ikaw na mag-dictate ng what is love? So balik ka sa zero. Ikaw na uli nag-define. Kaya nga, ang Bible na ang nag-define ng love eh. And this is love of God, that we keep His commandments. Okay? So ito pa, isa pang mga deception. Ito ay ina-address ng Panginoong Hesus. Sinabi ng Panginoong Hesus, beware of practicing righteousness before men. Diba? Kasi po pwedeng gano'n, kitang-kita natin to sa mga politiko, sa mga pilantropo, at sa mga ibang mga tao. Diba? Nagpa-practice lang ng righteousness before men by ipapakita, kailangan may pag-donate ka, kailangan naka-record yan, naka-picture, kailangan ma-mention yung pangalan, gano'n na, no? Yan yung mga kinapapuotan ng Panginoon eh. Beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them, otherwise you have no reward with your Father who is in heaven. Ang commandment ng Diyos, tuturuan ka na maging sincere sa pagbibigay. Maganda yung charitable deeds, maganda yung pagbibigay, yung pagtulong sa mga panahon ng calamity. Ang ganda eh. Kaya lang, it must be sincere. Ang nire-require sa atin ng Panginoon ay dapat ito ay maging totoo at hindi mo to ginagawa para i-broadcast yung sarili mo. No? Ikaw, pilantropo ka, ikaw, giver ka. Hindi ganon, no? Ang commandment ng Panginoon ay tuturuan ka na i-glorify mo si God, not yourself. Yan ang commandment ng Panginoon. Palalabasin niya talaga, tutulungan ka, kasi alam niya yung kahinaan ng tao, alam niya yung self-deception natin. Aware ang Panginoong Diyos dyan. Kaya kung ayaw mo mawala ng kabuluhan yung ginagawang mabuti, o yung pagtulong mo, yung mga donations mo, kung gusto mo wag mawala ng kabuluhan. So, let the commandments of God and let the Holy Spirit ang mag-guide sa iyo. Hindi mahalaga na ma-mention pa ang pangalan mo. Hindi mahalaga na ma-broadcast ka na ganito binigay mo. Hindi yun ang point. Tuturuan ka ng Panginoon na magkaroon ng kabuluhan yung ibinigay mo. Love must be sincere. At iyan ang ituturo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga commandments.
Do not, sabi nga ng Panginoon, no? So when you give to the poor, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be honored by men. Truly I say to you, they have their full reward. Amen? And when you give to the poor, do not let your left hand or your right hand doing, so that your giving will be in secret, for your Father who sees what is done in secret will reward you. So nakita nyo, no? Meron palang reward yan eh. So kung ikaw, ang goal mo, pag ikaw ay tumutulong, gusto mong nabobroadcast, nakikita ng lahat ng mga tao na ikaw ay ganito ka, yung tao na yan, napaka-generous niyan. So nakuha mo na yung reward mo, wala ka nang aasahan sa Panginoon. Okay? At walang naitulong yun na mabuti sa'yo. It will end up in death. Ngayon, kung ikaw ay guided ka ng principles ng Biblia, guided ka ng law ng Panginoon, ng totoong love, no? You will keep it unannounced. Okay? So may mga pagkakataon naman talaga na hindi mo po pwedeng, hindi maiwasan yung may announce yung ginawa mo. Meron talaga nakakakita na iba. Pero it is the motive of the heart ang pinaka nagbibigay ng matter. What matters is the motive of your heart. Ibinigay mo ba talaga ito to glorify God? Or ibinigay mo ito to glorify yourself? Okay? So tatandaan ninyo, ang commandments ng Panginoon, i-direct ka kung ano yung tama para magkaroon ng totoong meaning and significance ang iyong mga ginagawang kabutihan. Pangalawa, so ang ang pananampalataya, ang commandment ng Diyos ay pati pananampalataya natin bibigyan niya ng tingkad. Kasi alam ng Diyos, aware siya na meron tayong alam mo yung marami ka na nakitang taong ganun na yung akala mo concern akala mo nagkikire, pero wala naman siyang wala naman siyang nagtutulong. Uy, ang ganda ng ginagawa ninyo. Sana pagpalain kayo ng Panginoon, sana, pero ikaw wala kang maitulong. Uy, kawawa naman yung taong yan. Ganyan na. Actually, nasa may Bible yan eh. May kita yung sa may James, no? Sinulat talaga ng Panginoon para ma-address yung mga hypocrisy ng mga tao. Tatandaan ninyo, ang love is not only a mental assent, but ang faith, ang love ay ine-express. Nakita nyo, balikan po natin yung kwento ng Samaritan, ng Good Samaritan. Nakita ninyo, no, yung Samaritan pa na kinapuputan nila, siya pa yung nag-express, hindi lamang yung naawa siya doon, hindi lamang yung nagbigay siya ng kundi talagang iniwanan niya lahat ng mga trabaho niya, yung business niya, ano man yung pake niya, bakit siya nandun sa road, iniwan niya, nag-care siya doon. Binigyan niya yung kanyang lakas, yung kanyang panahon, yung resources, para lamang ipakita kung ano yung pag-ibig. So, ang faith, ang love, ay meron siyang nakikita siya. Kasi sinabi nga rin sa may James, faith without work is dead. Love must be expressed. Hindi lamang yung sa puso mo, uy, nakikiisa ako sa'yo, nakikisimpatize ako, pero wala kang maginagawa. No? Sinulat yan dito kasi that is hypocrisy. What use is it, my brethren? If someone says he has faith, pero wala naman siyang, hindi naman niya ini-express yung faith na yon sa reality. How can that faith save him? If a brother or a sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warm and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? So napakagandang napakagandang katanungan na para sa atin ding lahat. Okay? Even so, faith, if it has no works, it is dead, being by itself. So, tatandaan po natin, ang ating fallen state kasi ay pwede siyang mag-disguise na caring siya, loving, concern, righteous, pero sa may Bible, ang tawag dyan ay hypocrisy. Okay? So, yung love ay, it must be expressed.
Kasi ang goal ng love is to glorify God, not yourself. Okay? So, tatandaan po natin, only the Holy Spirit drives our faith into action. Giving ourselves to serve others. Yan trabaho ng Holy Spirit yan eh. So, kaya malalaman mo kung ikaw Spirit-filled ka, hindi lamang yung nag-speaking tongues ka. Nakikita mo talaga nagtatrabaho sa loob ng Holy Spirit. Diba? Yun ang pinakamagandang manifestation ng Holy Spirit, yung presensya niya. Nagwo-work siya sa'yo, the Holy Spirit is driving your faith to give yourself selflessly. Your time, your energy, and your resources to others. Trabaho ng Holy Spirit yan. That is a very good demonstration and manifestation of the Holy Spirit. Not only speaking tongues. The Holy Spirit, He drives our faith to true expression of love with purity and sincerity. Amen? Kaya nga kung titignan mo kung ano talaga ang love, love means dying to oneself. Mamamatay ka sa iyong sarili. Kasi ang gusto ng sarili mo, puro ikaw lang. Ay, para lang to sa akin, para lang to sa asawa ko, para lang to sa pamilya ko. Kaya nga, hindi mo na kinakailangang turuan yung sarili mo na mahalin mo sarili mo. Ay, talagang over yung pagmamahal natin sa sarili natin. Kaya nga, ang commandment ng Panginoon ay dinadivert yung isip mo na wag lang yung sarili mo, mahalin mo rin yung kapwa mo kasi sobra-sobra na yung pagmamahal natin sa sarili natin. Masyado tayong in love sa ating mga sarili. Kaya puro sarili na lang natin. Punong-puno tayo ng mga sarili natin. Self-interest, self-centeredness, self-serving, puro self. Di ba? Yan ang problema sa tao. Kaya nga, makikita niyo yung commandment ng Panginoon, isinasama yung kapwa mo. You shall love your neighbor as yourself. Kasi wala kami nakikitang commandment na na love yourself. Kundi love your neighbor as yourself. Kasi alam ng Diyos na kasalanan natin yan. Yan yung major na kasalanan natin. Sobra-sobra yung pagmamahal natin sa sarili natin. Sobra-sobra. To the point na wala nang space para sa kapwa. So nakita po natin yung direction ng commandment ng Panginoon. Kasi it aims hindi lamang sa welfare ng ating mga sarili, it aims also for the welfare of your neighbor. Okay? Love means dying to oneself and giving oneself to others. Okay? So ngayon, sabi nga sa may 1 John, but whoever has the world's goods and sees his brother in needs and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Nakita mo yung mga tanong, paano mo ngayon masasabi na nasa sayo yung pag-ibig ng Diyos? Kung ikaw, obvious nakikita mo yung may pangangailangan yung tao, pero ikaw tinatakpan mo yung mata mo, kunyari hindi mo nakikita. Kunyari hindi mo alam na pangangailangan ng kapwa mo, pero obvious. Tayo, tatandaan po natin, ang sinful nature natin laging mapagsamantala. Laging puro sarili niya ang concentration niya. Kaya wag niyong sasaraduhan ng puso niyo, mga kapatid, lalo na kung nakikita niyong legitimate yung pangangailangan ng tao. Pero maging matalino din kayo, kasi tatandaan ninyo yung sinabi ko nung nakaraan. May principle ang ang pag-express ng pag-ibig. Pwede kang tumulong. Pwede mong tulungan yung poor. Pwede mong tulungan yung tao na nangangailangan, but beware na wag mong tutulungan yung beast within them. Ang tao mayroon siyang beast within them. Feed the poor, but never feed the beast. That's the principle. Bantayan mo kasi pwede siya magsamantala. Okay? Hindi mo na siya matutulungan kasi nandoon yung beast na ang nag-ooperate sa kanya. So beware. Kailangan maging matalino rin tayo tulad ng be wise as a serpent and be humble like a dove. Maging matalino tayo sa pag-dispense natin ng lahat ng goodness na ito upang wag masasayang. Okay? So, pero kung legitimate naman talaga yung need, tulungan mo, wag mong sasaraduhan ng puso mo, kapatid. Okay? For just as the body without the spirit is dead, so also faith without work
is also dead. Okay. So, ito, nakita nyo, no, talagang ang Bible ang nagde-define ng love. Diba? Ito, favorite natin ito. Lalo na kung ano, nakikita natin to laging pinopost sa mga Facebook, yung definition ng love. Yan ay patunay lamang ng, na ang Diyos ang nagde-define ng love. Okay? Kung titignan mo nga itong definition ng Bible ng pag-ibig, entirely different sa virtues ng tao eh. Diba? So, ito po ay ang focus ng, kung titignan nyo, kung isa-isahin nyo ito, love is patient, love is kind, love is not jealous, it does not brag, it is not arrogant, it does not act unbecomingly or rude, it does not seek its own, it's not provoked, love does not take into account the wrong suffered, or it does not keep records of wrong, it does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hope all things, and endure all things. So, kung titignan nyo ito mga kapatid, kung pag-aralan nyo lahat ng ito, ang aim niyan ay restoration ng lahat ng broken relationships. Kasi yan ang problema. Yan yung pag-ibig na tinuturo ng commandment ng Diyos. You shall love your neighbor as yourself. At iyan din yung makikita nyo sa may Galatia na the fruit of the Holy Spirit. Ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Lahat ng iyon ay character of God kasi yun na pinuproduce ng Holy Spirit sa ating katauhan. Through the commandments of God. Amen? As we act, as we move, as we apply the commandments of God sa atin, sa tulong ng Espiritu Santo, lumalabas yun yung mga karakter ng Diyos na yun sa atin. Lumalabas ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang kabutihan. Kaya nga dito, kitang-kita mo sa may parehas na parehas yung Galatians, tsaka ito itong sa 1 Corinthians, love is patient, love is kind, parehas na parehas siya. It's all the work of the Holy Spirit. Diba? Ang direction nito, mangyayari lang ito, kapatid, kung ang commandments ng Panginoon ay nasa puso natin, written by the Holy Spirit. Unang-una, love is patient. Tayo, impatient tayo May bilang tayo. Di ba? O ayan, may ginawa kang offense sa akin. Binibilang mo yan Pero ang Bible hindi ganun tinuturo Di ba? Naalala niyo yung isang topic natin noon na hindi ang measurement hindi ikaw, hindi yung offense na ginawa niya sa'yo. Ang measurement ay kung gaano kalaki yung pag-ibig at habag na ibinigay ng Diyos sa atin. Yun ang measurement. Kaya nga itong pagiging patient sa yung kapwa at tao, ang Holy Spirit nagbibigay din ng understanding. Kaya mahaba yung patience o yung long suffering na tinatawag sa mga offenses, sa mga failures, sa shortcomings ng iyong kapwa. Natututunan mo maging pasensyoso. Isa sa pinaka-major ingredient nitong patient na to ay yung understanding na kaloob ng Holy Spirit. Nagkakaroon ka ng pangunawa, naiintindihan mo. Kaya nadidil ang patience kung merong understanding, ang ganda. Okay? Ang kindness, hindi yan mawawala sa definition ng love. Talagang ang kindness, talagang na-express yan. No? Ang jealousy is destructive yan. Tatandaan ninyo. Very destructive ang jealousy. Kaya nga ayon ng Panginoong Diyos yan. No? Ang totoong pag-ibig ng Panginoon ay hindi siya nagbabrag, hindi yung parabang self-exaltation, hindi siya rude, no? It does not seek its own. So, ayan po yun, So, dito nga, love never fails. But if these are gifts of prophecy, if there are gifts of prophecy, they will be done away. Diba? Minsan sa church, ayan ang after natin. If there are tongues, they will cease. If there is knowledge, they will done away. Hihinto lahat yan Yung mga gifts. Pero, hindi niya kayang tabunan yung totoong meaning ng love. Okay? Mga kapatid, tatandaan po natin, bagamat ang Diyos ay nagbigay siya ng mga gifts tulad nito na nakalista rito, it does not measure or it does not define Christianity. Ang love ang nagde-define ng what is Christianity. Yan yung ibig sabihin dito. Kasi minsan, overemphasize yung gifts over love.
Kaya nga sinasabi ng Bible, ibigay mo man ang buhay mo without pag-ibig, that is hypocrisy. Ipasunog mo man yung sarili mo. Kung walang pag-ibig, it is hypocrisy. It means nothing. Okay? So, yung overemphasis kasi ng mga gifts, over love, is missing the point of the commandments of the Lord. Kasi ang pinaka-goal talaga ng Panginoon ay ma-restore ang lahat ng broken relationships. Okay? So, tatandaan po natin, love is the ultimate manifestation of the character of God wrought by the Holy Spirit. Amen. So, ito po yung mga virtues na palalabasin ng Holy Spirit sa atin as long as we submit ourselves doon sa commandments ng Diyos. Diyan tayo dadalhin ng Holy Spirit. Palalabasin niya itong mga katangiang ito, itong mga virtues na ito na necessary para sa isang Kristiyano. Amen? So that is very vital. So yung commandment ng Panginoon na you shall love your neighbor as yourself, love does not seek its own. So nakita niyo yung nature ng love. It is selflessness. And that is ang very core, no? Ang pinaka-core ng sinful nature natin is self-centeredness. Ano ang self-centeredness? Making oneself as priority and important thing above anything else. Yan ang self-centeredness. God's commandments change the direction of our being. From loving yourself, from your selfishness, self-centeredness, self-interest, etc., etc., to loving your neighbor or loving others also as yourself. So that is the direction of the Holy Spirit. I-extend mo na yung sarili mo. Hindi na yung puro sarili mo. Hindi na yung puro kapakanan mo. Amen? Maraming mga tao, alam mo, ang kadamutan, ang karamutan, walang pinipili yan, mayaman o mahirap. Maraming tao, mayayaman, kuripot pa rin hanggang ngayon. Maraming mga tao hanggang ngayon na ang kamay nila, sikil pa rin. Pero pag ikaw na-regenerate ka, matututunan mo magbigay. Kasi iyan yung trabaho talaga ng Holy Spirit yan. Tuturuan ka magbigay, ibigay mo yung sarili mo. Hindi lamang pera mo, pati sarili mo. Lahat kung anong meron ka, matututunan mong ibigay yan. Kasi iyan ang trabaho ng Holy Spirit. You will extend yourself kasi iyan yung content ng commandment ng Panginoon. It glorifies God. Okay? So, finally, dalawang verses na lang tayo. So, ang pag-ibig, ang goal, no? Ang goal ng pag-ibig ay yung makagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Hindi yung para saktan ang iyong kapwa. Hindi na yung pagsamantalahan mo ang kapwa mo. Okay? So, iisipin mo na kasi kapakanan din ng kapwa mo eh. Kaya nga, dinefine ni Apostle Paul yung what is the law of God in one statement. Owe nothing to anyone except to love one another. For he who loves his neighbor has fulfilled the law. Love does no harm to a neighbor. Kaya nga ikaw, matututunan mong kontrolin yung dila mo. Huwag kang magiging yung pagiging judgmental natin, rampant yan sa atin. Di ba? Lahat tayo, nabibiktima tayo niyan, yung judgmental. Okay? Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Amen? Uulitin ko, love means ceasing from hostility that further damage yung relationship. Okay? Love aims for the restoration of all relationships. And therefore, the commandments of God teaches us to do good to our neighbor and not causing any harm to them. Okay? That is the goal of the commandments of God. Kaya nga, makikita ninyo, no, tinuruan tayo ng Panginoon no, para makawala tayo sa hypocrisy. Kasi grabe ang hypocrisy, kahit na Kristiyano ka, mayroon pa rin hypocrisy. Kasi minsan nadideceive tayo ng ating sarili. Minsan kasi ginagawa natin, guide natin yung sarili natin.
Kaya nga sabi nga ng Panginoong Diyos dito, no? Therefore, if you are presenting your offering to the altar, and there remember that your brother has something against you. Ano ang sabi ng Panginoon? Leave your offering there before the altar and go, first be reconciled to your brother, and then come and present your offering. So nakita niyo yung commandment ng Panginoon. Ganda, no? Talagang palalabasin niya yung tingkad yung totoong meaning ng relationship sa Diyos. Yan yung sinasabi sa may 1 John na kung ang Diyos nga na kung yung kapwa mo nga na nakikita mo, hindi mo maibig-ibig, paano pa masasabing iniibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita? O, di ba? So, you cannot separate loving God from loving your neighbor. Kaya nga sa mga kasulatan ni Apostle Paul, it is summarized in one statement, you shall love your neighbor as yourself. Or, sinamarize pa sa Romans na love is the fulfillment of the law. It's all about relationship. Life is all about relationship. Faith is all about relationship restoration. All the commandments of God aims for the reconciliation and restoration of all relationships created by God for man. At kung ito ay ma-observe lamang ng lahat ng mga Kristiyano, siyempre tayo yung unang hinirang ng Panginoon tayo mag-umpisa nito. Amen? Sa atin to nais ng Panginoon mag-umpisa upang maimpluwensyahan ang buong mundo. Kasi kung tayo, gagawa tayo ng kabutihan, magkakaroon ito ng ripple effect sa mga tao. Actually, may napanood akong video ganun yung ginawa ng tao ng kabutihan, yung taong iyon, ginawa niya rin ng kabutihan yung next na neighbor sa kanya, and then nagkaroon ng ripple effect. Yes, that's true. Magkakaroon ito ng ripple effect, pero tayo yung mag-start nito. If we know the commandments of the Lord, if we know the goal of His instructions. Tatandaan po natin mga kapatid, we are talking about the character of God. Love is the character of God na nais ng Diyos na ma-embed sa atin. Kaya iyan ang goal ng lahat ng commandments niya. At kung ang lahat ng commandments niya ay may apply natin sa ating buhay, lalakaran natin, what will be the effect? Of course, kaya nga ang promise ng commandments ng Panginoon, prosperity, good health, joy, righteousness, peace. O, di ba? Yan yung commandment ng Panginoon Yan ang magiging yan ang magiging consequence ng pag tayo lumakad sa pag-ibig ng Panginoon sa kanyang commandment. Prosperity, good health, peace, joy, righteousness, na siyang gusto nating lahat mangyari. Ide-demonstrate sa mundo what is love. Amen? At ito lang, uulitin ko as a conclusion, ito lang ang tanging pag-asa ng buong mundo. Every nation, every tongue, every race, every language. Ito lang ang tanging solusyon sa lahat ng crime na nangyayari sa ating mundo. Sa lahat ng digmaan, sa lahat ng confusion. Kung ang commandment na ito ay apply lang sa buhay ng tao, kung ito ay gagawing batas na papairalin sa lahat ng mga sangay ng gobyerno, napakaganda ng society. Pero alam natin kapatid, it needs regeneration bago yun mangyari. Pero the fact na tayo ay inuna ng Panginoon, tayo yung unang-unang recipient ng regeneration, ibig sabihin tayo yung ine-expect ni God na unang-unang magmamanifest ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya huwag tayong maging negative sa commandment ng Diyos. Kasi ang commandment ng Panginoon, unang-una, it reflects the character of God. Pangalawa, it aims for the restoration of all broken relationships. Yan po lahat yun mga kapatid. And I pray mga kapatid na nakatulong sa inyo ng malaki ang ating paksa ngayon at purihin ang Panginoon sa kanyang kagandahang loob. Amen? So, salamat po sa Panginoon at dito ko po ini-end yung akin pong topic. At tayo pong lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin. Purihin ka, O Diyos, kahanga-hanga ang iyong mga kautusan. Ang mga bansa, Lord, ay nangangapa sa kadiliman. Napakaraming batas na ang ginagawa nila papaano mareresolba ang problemang krimen, digmaan, kaguluhan sa bawat bansa, pero bigo pa rin sila magpahanggang ngayon.
Sapagkat, O Lord, ang commandments mo lamang ang tanging magbibigay ng solusyon sa problema ng sanlibutan. At ikaw lang, Panginoon, sa iyong habag lamang at sa tulong ng banal na Espiritu, ang tanging, O Lord, na makapagko-convert sa puso ng tao upang ang bawat isa, O Lord, ay magpailalim sa iyong kautusan na ibigin ka, Ama, o higit sa lahat at ibigin ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Dito lamang mag-i-end ang lahat ng misery ng tao. Lahat ng pains and sufferings, O Lord, na nakikita namin sa buong daigdig, ay matatapos na lahat, Panginoon. Lahat ng criminality, lahat ng mga pagsasamantala, lahat ng mga dahas, hihinto ang lahat ng ito kapag ito, Panginoon, ay nangyari na sa aming kalagitnaan. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat tunay nga, O Lord, na ikaw lang ang nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng iyong kautusan. Your commandments, they are mysteries revealed, O Lord God, through the power of the Holy Spirit. Pagpalain mo nawa ang bawat nakikinig at ma-inspire sila, Panginoon, sa tulong ng Espiritu Santo sa mga kautusan mo. Salamat po, Ama, in Jesus' name. Amen.